Amen. So yung ba kapatid, may ginagawa si Lord? Pakisabi sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos kapatid. Sino naniniwala, pinagpala sila ng Panginoon. Kahit may dinadaanan ka, dadaan lang yan. Sapagkat nagtagumpay na ang Panginoon sa lahat ng yan. Kaya natutuwa ako nung narinig ko si Ryan at si Sister Nerissa. Alam niyo po, pasensya na po kayo kasi kala ko wala. Sabi ko, parang walang nangyayari sa mga kapatid Dahil hindi ko naririnig magpatotoo Tapos nag-PM sa akin kahapon si Sister Beth, nandito ba? Yan, Sister Beth, tayo nga po kayo. Yan, nagpapasalamat siya dahil pinagaling na raw siya ng Panginoon. Woo! Dahil sabi niya, hirap na hirap daw siya, nangihina siya. Pero praise God, natutunan niya nga yung mga salita ng Panginoon, pinagaling siya. Kaya na-encourage ulit ako. Alam niyo po kasi yung kaaway, gusto niya i-disappoint ako na walang magandang nangyayari sa buhay natin. Pero meron. Ang Diyos ay buhay. Amen. Alam niyo, kasi minsan nahihirapan din akong sumagap kung anong dapat i-share sa inyo. Pero kahapon nagulat ako Nung hapon, bilang inano sa akin ng Panginoon ito. Sana. Ito, sabi ng Lord, kaya season's harvest. Siya po nagbigay niyan. Hindi po kay pastor yan, siya nagbigay niyan. Kasi, di ba sinabi na through Sister Belisa, malakihan ang gagawin ng Lord? Sino naniwala? Marami pang gagawin si Lord sa buhay natin. Ako, akala ko magpapahinga na ako, pero sabi ng Lord, marami ka pang gagawin. Amen! Woo! Naniniwala ba kayo? Kaya pag-pray niyo si pastor. Salamat sa mga prayer niyo at binabakuran niyo kami ng prayer. Marami pang pinagagawa si Lord sa akin. No? Minsan nagiging ano lang ako. Kasi medyo aging na rin. Pero praise God, wala pala sabi ni Lord kay through Sister Melissa. Walang age sa paglilingkod sa Kanya. Tama? Minsan kasi ganun na inisip, matanda na tayo. Pero pabata ng pabata. Amen ba? Natutuwa ako, nandito kayo ngayon. Happy New Year! Blessed, prosperous New Year! Yan ang deklarasyon ko sa inyo. At sabi rito, tingnan niyo po, hallelujah! Kaya season's harvest tayo. No? Hallelujah! Ngayon, yung isang slide muna. Ito nakita ko sa friend ko sa prophetess, no? Sabi niya, a mighty move of God. Sino nag-expect? Yes. Kasi nung January 2, naliligo ko, sinabi niya ulit sa akin yan. Noong na-receive ko na yan nakanote na yan sa akin There is a mighty move of God that will happen. Tapos nang makita ko to, sabi ko, confirmation. A mighty move of God, great outpouring, a miraculous visitation is coming. Hallelujah. Dapat ma-excite tayo dyan. Yung pinapakinggan ko sa Sister Belisa, sabi niya, exciting days are here. Amen. And to those churches and ministries where the leaders are surrendered to the leadership. Ito, importante. Yung leadership ng Holy Spirit sa buhay natin. We cannot serve God without the power of the Holy Spirit. Kaya ako nakakatayo dito dahil sabi ko nga kay Lord, baka pa niya ako. Amen po ba? Kasi hindi tayo makakatayo without the anointing of the Holy Spirit. And the anointing breaks the yoke of bondage. Tama? Sino alam na may anointing kayo?
Lahat tayo, pag na-born again ka, pinahirang ka ng Espiritu Santo. Hallelujah! 40 years na po kami ni Elder August. Woo! Oo nga eh. At sabi nga ni Sister Beth, no, yung pamangkin niya kasi namatay eh, no? Bata pa eh, 23 lang yata. Sister Beth, ano po? Tapos pinuntahan niya raw, although hirap siya, pinuntahan niya, sinera niya, nung una daw malungkot eh, tapos nung nakita siya, no, nag-share siya, pinag-pray niya at tumanggap sa Panginoon. Then naging masaya, kinabukasan, kinuha na ni Lord. Amen! Kaya pag sinabi natin dito na harvest, kapatid, yung tatlong bagay na sinabi sa akin ng Panginoon, na massive harvest of souls, huwag niyo alisin yan. Yung massive harvest, kaya maraming dadali ng Panginoon sa church natin. A massive financial increase, a massive outpouring. Yan ang outpouring of the Holy Spirit with signs, wonders, and miracles. Sino ang mga pinagaling ng Lord dito? Na ipag-pray ko, pinagaling ng Lord. Ibig ko naman kayo palakasin niyo si pastor naman. Huwag yung pinagaling kayo, hindi kayo nagpasalamat kay Lord. Alam niyo, may istorya sa Bible, yung 10, 10 ba yun? 10 ketongin ba yun? Ketongin. Na dumadaan ng Panginoon at tumawag sila sa Panginoon. Lord, sabi nila, pagalingin mo kami. Sabi ng Lord, lumakad na kayo. At habang lumalakad sila, gumaling. Tingnan niyo po. May ginawa ba si Lord? Yung kahilingan man nila, tinugon ng Lord. Sino yung kahilingan nila, tinutugon ng Lord? Pasalamat kayo. Tapos, alam niyo, yung bumalik, isa lang eh. Nagpasalamat sa Lord. Na nakita niya na siya'y gumaling. Wow! Imagine, ketongin ka, wala ka ng pag-asa ng panahon na yan. Para ka nang may cancer. Dinalayuan ka ng mga tao. Pero nung makita ng taong ito na siya'y gumaling, bumalik siya at nagpasalamat sa Panginoon. Sabi ng Lord, di ba, 10 kayong pinagaling ko? Bakit ikaw lang ang bumalik? Yan, tinitingnan ni Lord yun eh. Yung gratitude, kapatid, hindi dapat nawawala yan. Yung taos-puso tayong magpasalamat sa biyaya at pagpapala ng Lord. Hindi lamang doon. Even in bad times and good times, sabi nga, dapat pasalamatan natin si Lord. Kasi He is good. God is good. Amen po ba? So let's pray muna. Hallelujah. Father God, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa iyong dakilang presensya, sa kalayaan, kagalakan, Panginoon, na pinagkakalubos sa puso't buhay ng bawat isa. Napakasarap isipin, Lord, na marami kang gagawin sa last days na ito. At tunay, O Diyos, mapalad ang bawat isa na tinawag mo upang maging kasangkapan, upang maging mabunga sa paglilingkod sa iyo. Kung wala ka, Lord, wala kami magagawa, sapagat sabi mo, it's not by might, nor by power, but thy Spirit, O God. Lord, continue to move in this place. And continue, Lord, to wash away our sins, O God. Kung meron kaming naging pagkukulang, kasalanan, Panginoon, o kamalian man, Lord, pinagpapakumbaba namin, hinihingi namin ng tawad. At kinikilala namin na Ikaw ang Panginoon, handang magpatawad, O Diyos. Salamat po, Ama. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa salita mo na aming tinutunghayan. We believe, Lord, great things are coming upon us. Oh, in Jesus' name, Lord. There's more, Lord. There's more that is coming to us, oh God. Lord, gaya nga ng narinig namin sa sinasabi mo, we have to expect the unexpected, Panginoon. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay dakila at makapangyarihan siya. Nagtagumpay ka na sa krus ng Kalbaryo upang tubusin kami sa lahat ng sumpa. At yung pagpapala mo, Panginoon, ay dumaloy sa buhay ng bawat isa.
Marami po salamat, Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila, nilalahati ngayon at magpakailanman. In Jesus' name. Okay, everybody say, Amen. Ito po yung sinabi sa akin na kahapon ng Panginoon. Kaya, sinare ko nga. No? Sabi niya, press fire. Wow, press. Sino gusto press? Press fire, press anointing, press infilling. Yan ang gustong paranas sa atin ng Lord this 2024. Kaya humanda ka. No? Sinabi ng Lord sa atin yan nakaraan, kailangan nakahanda tayo. Maging vessel. Amen. There is a great move of God that is going to happen. Sino nasasabi? Alam niyo kasi, bakit tayo inaano ng Lord na maranasan ulit yung press fire? Kasi dumaan tayo sa season ngayon na abala tayo. Yung iba nanlamig, yung iba nanghina, dumaan sa pagsubok. No? Parang nawala ng gana, tama? Yung iba naglaylo. Kaya kailangan natin ito, press fire, press anointing, press infilling. There is a great move of God that is going to happen. Be ready for it. God is going to move in a mighty way, which we will empower us. Sino kailangan yan? Empowerment ng Diyos. Kailangan natin yan. Diyan tayo magtatagumpay yung pag pinalalakas tayo ng Lord. Kasi, di ba, sabi ng Bible, hallelujah, masgi si Pablo eh. Dumating yung time na mahina siya, pero sabi ng Lord, hallelujah, kung saka mahina, doon ako malakas. Sino mahina? Tayo. Tama? Pero lumalakas tayo dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Woo! Kaya sa next week siguro, gusto ko marinig naman kayo. Tumatayo kayo at nagpapasalamat kayo sa isang buong taon. Sino mga pinagbala? O marinig ko naman kayo, magpasalamat kayo. Tandaan nyo, no? Ipagpe-pray natin ang sambayan natin sapagkat sila ay tatawagin din ng Diyos. Kagaya ni Sister Pet, kahit papano nakakilala yung kanyang pamangkin bago umuwi sa Panginoon. Naging masaya. At pagka ang pamilya natin nakakilala, nagiging masaya tayo. Tama? Huwag ka magnanawa, kapatid. Alalahanin mo, nakikinig si Lord sa iyo. Kasi may time, gaya ng word kay Sister Nerissa, yung binasa niya, when the time is right, the Lord will make it happen. Tama ba yun? May timing ang Diyos. Pag binasa niyo Ecclesiastes chapter 3, tingnan nga natin. Ecclesiastes. Sabi ni Haring Solomon, ang ginamit po na nagsulat ito si Haring Solomon, ang pinakamatalinong hari ng panahon na yun. To everything there is a season. Ayan, ang ganda, no? Kaya imagine, ang sabi ng Lord, harvest season tayo. Actually, last week, pinagtatanim nga ako ng Lord kasi may blessing akong tinanggap. Sabi niya, itanim mo yan. Para doon sa Bicol. Kaya itatanim ko. Tama si Ryan, no? Challenge niya yung sarili niya na, ibigay ko nga kay Lord to. Grabe, 6 times binalik. We cannot outgive God. Alam ng Lord, yung ano mo, yung puso mo na sumunod sa Kanya. Okay, sabi rin, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Lahat yan, walang aksidente. Amen! Sabi mo sa katabi mo, hindi ka aksidente. Amen! Under heaven. Kaya ka narito, dahil may layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan mo, tinawag ka ni Lord para malulhati ang kanyang pangalan. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, that you should show forth
the praises of Him who had called you out of darkness. Tinawag ka sa kadiliman into His marvelous light. Ngayon, nasa liwanag ka na. Kaya lang, minsan kasi yung nakikiramdam tayo, huwag kang bumatay sa pakiramdam. Ang pairali mo, yung pananampalataya mo. We walk not by faith, but by sight. Ha? Oh, baliktad pala. We walk by faith. Hindi siya nakikita. Kasi nakikita natin, madadaya tayo eh. Eh, minsan gusto natin, nasa natural lang eh. Di ba? Natural. Kaya nangyayari tuloy, nagiging karnal eh. O kita niyo yung takbo ng salimutan. Pawala na ng pawala, pasama na ng pasama. Eh, pero yung iba sa atin, naka-tune in yan eh. Amen. Kailangan let us be separated. Amen ba? Oh, sabi rito, next verse. A time to kill, a time to die. Ay, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck what is planted. Kaya nga, harvest time na tayo. Kung ikaw, kapatid, nung last year, sabi nga ni Pastor Pini, iwanan na natin yung 2023. Tama? Sino nandito nung nangaral si Pastor last week? Yung 2023, kung meron tayo, kaya nga meron tayo dapat na New Year's resolution. Teka, daming palpaka sa tabi natin. Tama? Kasi yung kalooban natin na madalas masunod. Sino rito hindi nasusunod kalooban niya? Lahat tayo. Kaya nga sabi ng Bible, Isaiah 55, my thoughts are not your thoughts. Neither your ways are my ways. Yung pag-iisip natin, hindi yun ang pag-iisip ng Lord. Panlupa eh, pang-natural eh. Pang-makamundo ang isip natin. Tama? Kaya ang Lord nagpunta rito para makilala natin siya. Alam niyo ang susi, no? Para tayo patuloy na pagpalain ng Lord. Magkaroon tayo ng kaisipan ng Panginoon. Sabi doon sa Filipos 2:5, tingnan nyo, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Though He was in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and became a man, and became a servant. Yun, sabi ron, let this mind be in you. Ibig sabihin, nung na-born again ka, yung kapakanan ng, sinabi sa akin ng Lord yan eh. Isipin mo yung kapakanan ng mas nakararami. Ibig sabihin, huwag ka na sumentro sa buhay mo, sa sarili mo. We have to die to ourselves. Sabi nga ng Bible, di ba? Si Pablo, I die daily. O paano mangyayaring Galatians 2:20 na paborito ni Elder August, yung I am crucified with Christ. Nakapako na ako. Nakapako na ba kayo? Diba? It is no longer I who live, but Christ lives in me. Sana si Kristo po ang makita. No? Sana? In me. And the life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya nga naging church ka eh. Si Christ ang head. At siya ang dapat na natataas sa buhay natin. Tayo, we are nothing. Di ba? Alam niyo, lahat tayo nagkakarumisan ng failure. Sino walang failure? Alam niyo, sa paglalakbay nga, sabi ko nga na-share ko kahapon sa prayer meeting pag naglalakbay, di ba, minsan may bakong-bakong daan. Tama? At minsan kung nandun ka, siyempre apektado ka. Pero ang hindi mahalaga kung tayo po, minsan nahihirapan, ang mahalaga nagpapatuloy.
Correct? Sino gusto magpatuloy hanggang pagbalik ng Panginoon? Walang ayawan. Hindi tayo inaayawan ni Lord. Hindi tayo bibitawan ni Lord. Kasi tinubos ka na niya eh. Kanya ka na. Pag-aari ka ng Diyos. Kaya kahit ano gawin ng Diablo, hadlangan ka, hindi mangyayari. Magtatagumpay ka ron. Amen! Kaya nung naging Christian ka, may mga iba't ibang pagsubok. Nabibigla ka na lang, di ba? Tama? Pero huwag kang bibitaw. Tandaan mo, kasama mo si Lord yan. Amen! Pero kung ikaw, patuloy na lumalakad sa kalooban ng Diyos, umasa ka. Blessing, promotion, elevation is coming. Woo! Ang dami, last year, ang dami nagpatotoo sa atin na promote sila, di ba? Blines sila. Hindi ko nasasabi sa inyo kung sino yung mga blines na yan. Baka utangan nyo eh. Amen. Bawal utang. Binabawal ng Bible yung utang. Kasi binayaran ka na ng Panginoon. Sabi nga, yung binayad ng Panginoon, kunyari utang natin, no? Is, 10,000. Pero yung binayad siya ng Panginoon, 1,000,000. Sabi mo, ba't ang laki? Sobra-sobra, di ba? Kasi alam ng Lord, no, magkakautang ka pa. Amen. Kaya binayaran ka na niya. Andiyan ba kayo? Woo! Sarap ninyong kausap. Amen! Grabe. Alam niyo, kaming mga lingkod ng Panginoon talaga nag-iisip misa na Lord, ano may isi-share namin sa kanila? Lahat halos na i-share na eh. Kaya dito, gusto ng Lord, magkaroon tayo ng press power. Press anointing. Balik mo. Press, impilling of the Holy Spirit. Bakit? Kasi sabi niya, gagawa siya on these last days. Mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kalawalatian ng Diyos mahayag sa church, sa atin. I-establish ng Lord ang church. I-promote ng Lord ang kanyang mga anak. Sino mga anak? Anak, sabi ng Bible, tagapagmana ka. If you are sons, you are heirs of God and joint heirs of Jesus Christ. Sino alam yan? Alam niyo, pag binasa niyo yung Bible, tinaas ka na nga eh. Nung na-born again ka, pinaupo ka ng kasama ni Kristo sa kalangitan. Tingnan niyo, Ephesians 2:6. Dapat alam niyo yan. Kaya lang dahil misa tayo, nagiging bumababa sa natural. Raise us up together and made us sit together. Pinaupo ka ng kasama ni Kristo in the heavenly places in Christ. Ganun ka itinaas ng Diyos. Nakataas ka bilang mananampalataya, bilang anak. Tinaas ka. Kaya lang, yung iba kasi naisip natin nga, sabi nga, natural bumababa. Ang lahat ng spiritual blessing ay para sa iyo. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay para sa iyo. Naniniwala ka ba malalaki ang gagawin ng Diyos? Sino naniniwala? Mag-expect na kayo. Lakad lang, tuloy lang. Kahit binahadlangan tayo ng kaaway, hadlang, wala yan. Woo! Come on! Woo! Andaan niyo yan. No? Hindi tayo nagsasalita ng tapos dito, pero sinabi na ng Lord yan eh. Pag si Lord nagsalita, no, matutupad yan. Kaya sa mga first time po, welcome po kayo sa Sanctuary of the Most High God.
We love you as the Lord love you. No, bagamat hindi nyo kami kilala personal, no, kami po ay nagpapahayag sa inyo ng pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Lord, ayaw niya tayong mapahamak, kundi tayo po'y manumbalik sa Kanya. So, isipin niyo po yan, kasi eternal yan po yung kapalit niyan. No? Kung tanggihan ninyo kami, wala pong problema. Huwag lang ang Panginoon sana ang hindi niyo makilala. Mahal tayo ng Diyos, tayo ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus. At yung blessing ay para sa kanyang mga anak. Kung ikaw ay magiging anak ng Diyos, magiging tagapagmana ka rin. At dyan na, sabi niya, uupo ka pang kasama ni Kristo sa kalangitan. Grabe, ang taas na ng posisyon. Kaya hindi ka pwedeng mamalitin ng tao sa mundo eh. Kasi kung alam lang nila kung sino ka, anak ka ng Diyos na kataas-taasan. Grabe, grabe yan. Kaya ang kaway, lagi kang gustong dayain dahil alam niya, tagapagmana ka. Dati kaaway tayo ng Diyos. Pero nung namatay ang Panginoon, na-reconcile tayo, na ibalik tayo sa relasyon sa Kanya. At, ito maganda, kung ano man ang mabubuting bagay na pinasimulan ng Diyos ay lulubusin niya. Sabi niya sa Philippians 1:6. Maniwala ka ron. Lahat, no? Kaya nga sa Jeremiah 29, verse 11, ito yung isang slide. Tingnan niyo po. Yan. For I know, bakit maliit? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Dito, puso kailangan. Puso ang binabago ng Diyos. Tama? Tama? Pag buong puso mo siyang hanapin, masusumpungan mo siya kasi may plano siya. Siya ang tumatawag, hindi kami. Hindi nagkaya sa iyo rito kung sino tumatawag sa iyo. Si Lord ang tumatawag sa iyo. At pag tinanggap mo si Lord, maghahari siya sa buhay mo, makakasama mo siya mula ngayon sa buhay na ito. Tungo sa buhay na walang hanggan. Grabe, no? Walang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoon lang. He is the way, He is the truth, He is the life. And no one comes to the Father except by me. John 14, verse 6. Siya ang daan. Hindi reliyon, hindi tradisyon. Siya ang napako sa krus, hindi ang religion. Di ba? Kaya sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Di ba? Sino po napako sa krus? Ang Panginoon. Hindi siya naparito para sa religion, kundi para sa kasalanan natin, binayaran niya. Lahat tayo makasalanan. Amen ba? So, He is the way, He is the truth, katotohanan. Yung naghahanap ng katotohanan, siya ang dapat mong hanapin. A person. Amen! And He is the life. Yung eternal life, siya yun. Siya lang makapagbibigay ng eternal life at buhay na walang hanggan sa bawat isa. Kaya nga, kapatid, huwag tayo malaki kay Lord. Haharap tayo pagdating ng oras sa harapan ng Diyos. Nawa, I pray, no, yung pananampalataya nyo ay patibayin ninyo. Tama? Kasi, talaga may labanan sa mundong ito eh. Between good and evil, between right and wrong.
Pag hindi natin sinuko ang buhay natin, maghahari yung kasamaan eh. Tama ba? Nasa mundo ang kasamaan, kasalanan. Kaya magpakatibay kayo. Kaya si Pablo sabi niya, alam niya yan eh. No? Philippians 3:12. Tagalog nga kung meron. Tingnan niyo po. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kayo'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan yon at dahil ito ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. So nagsusumikap siya. Kapatid, kasama sa atin ng pagsusumikap, discipline, tsaka desisyon. Di ba? Nagsusumikap siya, kaya nga yung desisyon. Kapatid, huwag lang tayong bara-bara. Alam niyo ba yung bara-bara? Yung desisyon tayo na mali. May suffering minsan yan. Ako, may maling desisyon. Nagsasuffer ako. Pero praise God, God is good. Hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinababayaan. Nandyan siya para tayo samahan. At ayusin. Aayusin ng Lord ang buhay ng bawat isa. Tama? Sino hindi naayos ni Lord? Baka hindi si Lord kasama mo. Di ba? Hello! Nandiyan ba kayo? Mahal niyo ba si Pastor? Wow, lakas ah. Sarap makinggan. Sabi ko nga, gusto ko na lang kayong marinig minsan eh. Woo! Palakpakan si Lord! Thank you sa inyo. Salamat sa mga prayers. At yung pinag-uusapan natin dito, no? Hallelujah. Gusto ng Lord ipadama sa atin ang press fire. Andiyan ba kayo? Press fire. Sabihin natin, press fire. Press anointing. Press in feeling. Kasi sinabi ng Lord, gagawin niya yun. Kasi inihahanda tayo ni Lord. Sa malaki yan. Mabibigat. Alam mo yun, mabibigat. Ano ba tawag doon? Yung mabigat, yung malalaki yan. Hindi makaaya halos yung blessing. Kaya kailangan handa ka tumanggap sa blessing ni Lord, sa promotion, elevation, abundancy. Woo! Grabe. Grabe yan. Dahil gusto ni Lord, punuin tayo. God going to move in a mighty way which will empower. We need empowerment. Grabe yan. Umanda na kayo. Woo! Iba kaya minsan nawawala dahil hindi na makaupo rito eh. Puno tayo palagi eh. Tama? Tama? And I believe I will speak to thousands. Yung sabi naman, alam nyo, hallelujah. Ang dami na natin outreach sa Baler nga, 4 ang outreach natin sa Baler. Pag yan, ginagaper lahat yan, ako grabe, lilibo na yan, abutin. Meron tayo sa Taguig, sa UP, Valenzuela, at sa Bicol. Pag-pray natin si Mian, yung magandang pinagpalang anak ng Diyos. Amen! Pinagpala sa lahat, sabi niya. Amen! Naniniwala ba kayo pinagpapala ni Lord dyan? Kaya hinanda siya sa Bicol eh. Woo! Ano pa kasunod? Yan, year 2024, yan ang pinosibihan eh. Is your claiming year. Manifestation. Woo! Sino niwala? Claim mo na. Answered prayer ka na. Ibe-bless ka ni Lord.
Naniniwala ba kayo? Be-bless kayo ni Lord. Yan, next. Yan, ito naman si Brother Joseph nag-post. When you make God your top priority, everything else falls into place. Pag si Lord ang top priority natin sa buhay, lahat aayos. Lahat sasagana. Walang nilikha sa Diyos na pangit. Sabi mo sa katabi mo, walang pangit kay Lord. Tama? Nung nilikha na, everything, sabi niya, good. Amen! Tayo, nilikha ng Diyos, papupugi ng papugi. Paganda na paganda. Yan, pasaya na pasaya. Dapat gano'n, ano? Woo! Masarap maging masaya sa Panginoon. Kasi kahit minsan pag nakikita ka, nakangiti ka. Amen! Sino natutulog nakangiti? Full of joy. Joy unspeakable and full of glory. Kasi yung kalulatian ng Diyos sumasayo eh. Sino yakap ni Lord dito? No? Hallelujah. Nung dati nga, mga nabibisyo ko nun, mga puting bulaklak eh. Na inaalay sa akin ni Lord eh. Diyan ba kayo? Totoo yun. Kaya naiyak na lang ako minsan eh. Pag alam ni Lord may struggle ako, makikita yung 4 na beses ko atang na-vision yung ganun. May struggle ako nun. Naiyak na lang ako dahil nakita yung puting bulaklak sa akin. Comfort. Hallelujah! Kasi number 1 talagang dapat natin yung tayo magtiwala kay Lord. Lahat sa Kanya. Kaya nga sabi rito, cast all our cares upon Him, for He careth for us. Ibalibag mo sa Kanya ang iyong alalahanin sapagkat inaalala ka niya. Ang sarap isipin, may nagmamahal sa iyo. Kumbaga, misa sa pamilya, nagkukulang. Pero kay Lord, walang kulang. Labis-labis, sobra-sobra, pagpapala, sasagana ka. Niwala ba kayo? Sino gusto ng promotion? Tayo kinakausap ni Lord. Sino gusto may promotion? Yes, maniwala ka. No? Di ba, dinideclare natin yan eh. Abundancy. Kayang gawin ng Lord yan basta magtiwala ka sa Kanya. Amen! Yung mga estudyante rin, ano? Kumanta kayo! You will be professional. Tiyaga lang. Tiyaga lang, Cedric. Minsan, isang araw makita mo, professional ka na. Tama? Hindi pwede kasing baliwalain ang salita ng Diyos. Listen, huwag niyong baliwalain ang salita ng Diyos. Yan ay buhay at makapangyarihan gagawa sa buhay mo. Kung pinaniniwalaan mo, okay? Kung pinaniniwalaan mo ang salita ng Diyos, mangyayari. Kaya nga sabi ni Maria, blessed are those who believe. Mapalad yung naniniwala sa sinasabi. Tama? Kaya mapalad ka kung naniniwala ka. Kauhawan mo salita ng Diyos. Kauhawan mo. Kapatid, ano pa? Meron pa? You have a mantle passion for you in the throne of heaven.
God is moving the resistance out of your way. Amen. Mantle. Ibig sabihin, covering. Sa trono ng langit. Anak ka niya eh. Tagapagmana ka. Kung akala mo hindi proud si Lord sa iyo, proud na proud si Lord sa iyo. Dahil naging anak ka niya. Di ba? Sabi niya, nung bumalik yung mga apostol sa Luke chapter 10, Lord, binabalita nila, yung mga diablo nagsusunod na sa amin. Sabi ng Lord, huwag kayong magalak dahil sila sumusunod siya. Magalak kayo dahil ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. Woo! Alam niya, encourage ako kay Lord, sabi niya, inukit na niya ang pangalan ko sa kanyang palad. Di ba nasabi sa Isaiah? Nakaukit na ang pangalan mo. Grabe si Lord, ano? Amen! Sino gusto pagdating ng oras, makasama si Lord? Huwag kayong mawala sa gawain. Pag may gawain, support kaya. Bukas may prayer and fasting, hanggang linggo yan. Nakakatuwa si Sister Rowena eh. Nag-sharean kami. Daming word na release sa akin. Fasting po siya noon. At sabi daw ng Lord, expect the unexpected. Yan. Kaya dapat may expectation tayo this year. Kaya nga, kahapon ng hapon, sabi niya, press fire, press anointing, press in feeling. Nakita niya needs natin. Yung iba sa atin kasi naging abala, naging masyadong sa sanlibutan. Handa rito, handa ron, bili rito, bili ron. Pero lang yan pansamantala lang yan di ba? Ang mahalaga yung spiritual mo. Tama? Sino alam, mahalaga yung spiritual niya? Yung relasyon mo sa Diyos dapat patibayin natin this 2024. Hallelujah! Sabi ng isang pinost natin, 2024 is the year of claiming. Claim mo na yung gagawin ng Lord sa buhay mo! Hindi malakas ang loob ko sabihin niya kung hindi mangyayari yan. Kilala ko si Lord. Kaya nga, manifestation, the year, sabi ni Sister Belisa kanina, this is the year of manifestation. Kung sinasabi ng Lord, malaki yan, mabibigat, sabi nga, net breaking, na blessing, boat sinking, yan yun. Hindi nagbabago ang plano ng Diyos. Kung ano, sinabi na niya sa atin, mangyayari yan. Diba? Ang dami nang sinabi sa atin ng Lord. Sino nakakatanda? Kung aanay natin yan, i-remind natin sa sarili natin, God is good. And all the time, tayo po'y tumayo. Hallelujah. Oh, Shanabahanda Rahaya. Nehande Rahanda Rahaya Rahaya Rahanda. Nehande Rahanda Rahaya Rahanda. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede, you come Holy Spirit. Kaya ba natin yun? Follow me now. Sister Baby, nasaan? Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. We need to be refreshed right now. Pero sa mga susunod na gawain, humanda po kayo. At pupunuin kayo ng Panginoon. Hallelujah. Oh, come Holy Spirit. Handarahanda. Oh, hallelujah. Pakinggan niyo lang sinasabi ni Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Victory is ours, Lord. Victory is ours, Lord. There's more to come. Hallelujah. You got nothing to fear.
All you need to do is believe my word. What I'm telling you, I'm speaking to you. As a man, speak to his child. You are my people. I have chosen you. Just believe me, something good, something better, and something best is going to happen. Just claim it, believe it, and you will receive it. Say, I have an open door for you that no man can shut. And shut, and no man can open, says the Lord. I will bless your life as you continue to serve me with gladness and faithfulness. Oh, yes, you are my people. Come, Holy Spirit, fall on me now. Worship the Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I've grown to love you more. Worship the Lord. Worship. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I've grown to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in I worship you in spirit and in truth. truth. I worship you. I worship you in spirit and in Handarabahanda. Oh, I worship you. I praise you, Lord. Oh, wonderful Lord. Hallelujah. Oh God, we need you, Lord. We need you, Lord. Oh, continue to minister to your people, Lord. Continue to walk
to feel this presence, Lord, your presence, oh God. Fill this place with your power, with your anointing, with your strength, oh God. We need you, Lord. We need you. Stir up our spirit. Refresh our spirit. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. There is no one like you. There is no one else like you. You are the first, the last, the Alpha, the Omega. You are the beginning and the end. The great I am. Hallelujah. Oh, we worship you. We bow down before you, oh Lord. There's no other name, oh God. Oh, fill this place, Lord. Fill this place, Lord. More, Lord, more of your spirit, more of your presence, more of your power. Move about this place. Hallelujah. Oh, tarabababayande. There's more, says the Lord. More will come to you. Oh, hallelujah. Oh, yanda na ba yande? Iyarahanda-rahanda. Yanda na ba 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 andarabahandarahay. Glory to God. Speak to your people, Lord. Speak to your people, Lord. Open their hearts, open their mind, Lord. You are the God who never changed, Lord. You are the same today, yesterday, and forever. We just worship you, Lord. We just want to thank you, Lord. Lord, sa nagdaang taon, pinagpala mo ang church na ito. At patuloy mo pang papalain pa, Panginoon, ng mga dakilang bagay, Panginoon. Salamat sa mga pangakot salita, sa iyong kalooban, katwiran, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak na narito. Patuloy mong iunat ang iyong mapagpalang kamay, abutin mo po sila. Pagpalain mo at pasasan ang buhay nila. Magiging kanila sa bayan, Panginoon. Dinadalangin ko sila sa iyo. Iyong ingatan at iyong iligtas, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa malaki ang pangako, O Diyos. That there is an elevation. That there is promotion. And abundance, O Lord. Oh, yan narabahan narahay. Woo! Hallelujah! Feel, Lord, feel this place. Feel this place, feel this place. Feel this place. Oh, salamat! Salamat! Feel your presence. Holy Spirit, we thank you. Press fire. Press anointing. Press in feeling.
langit. Hallelujah. At gusto niya tayong palakasin sa oras na ito. Hallelujah. There's more coming, sabi ng Lord. You will be filled with joy. You will be filled with peace. There is a strength that is coming upon you now. You are victorious, says the Lord. You are victorious. You will never be defeated. For you are my champion, says the Lord. Oh. Kung meron po pinasasabi si Lord, pwede po kayong pumunta rito at i-share niyo po yan. Kung may sinabi po si Lord na confirmation, you can go here. Hallelujah. At sabihin niyo po ang pinasasabi ng Panginoon. I believe there is great things ahead of us. Great things are coming, says the Lord. You will be promoted.